Ano po ang kanyang ano? Senator Amy sa case po ni PRRD. Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case Wala naman pala rule na magagawa, walang maihahatid. Joyride nga lang. Ika nga ho, mga kababayan. ni Sabi pa doon sa post ni Amy Marcos, with matching kamay-kamay kay Koopman. Hindi ho tayo pumunta dito para magdrama, pumunta po tayo dito para umaksyon. Oh. Ano sinasabi mong action? Hindi ka naman pala kasali sa budget. Oh. Hindi naman pala kasali sa budget. former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman kung ano man yun na pag-usapan nila. Wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC. Ako ayan na naman, no? O yan, may nasagap na naman na chismis si Kaufman. Malamang yan. Ang susunod doon nating maririnig na mga ibubuka ng bibig ni Kaufman, mga kababayan, kung ano naman po yung mga ibinubuka ng bibig ni Senadora Amy Marcos. Kasi nung hindi pa dumadating si Senadora Amy Marcos, puro Roque. Halos parehas lang po yung sinasabi ni Roque at ni Kaufman. So ngayon, eto naman, Amy Marcos naman. Amy Marcos naman po ang maririnig natin kay Kaufman. Prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito nga, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney. Oh. Ano daw, ibig sabihin hindi pa tinatanggap si Guanzon. Nag-o-offer pa lang si Guanzon na maging kung baga ho, mga kababayan, nag-o-offer pa lang si Guanzon na maging spokesperson ng Vice Presidente. Kung sakali tanggapin mo Inday Sara Duterte, total naman bastos. Oh. Di ba? Hindi. Totohanan naman po tayo. Di ba, wala naman pong preno ang Vice Presidente sa mga sinasabi niya mga pangalan. Sa mga sinasabi niya na mga words. Kahit anong words sinasabi ho ng Vice Presidente. Total naman, bastos. Bagay, magkasama. Bastos naman di si Guanzon. Wala ka naman ding ibang maririnig diyan kay Guanzon, kundi bangag. Yang si Guanzon, naniniwala ho ako, ang dahilan kung bakit po natalo ang mga kakamping. No? Bakit? Biruin mo, sa entablado, inagaw niya ng inagaw yung oras ng mga senador. Imbis na nakakapagpahayag yung mga senador ng kakamping ng kanilang plataporma de gobyerno, si Guanzon tumayo lang doon ng sumigaw, bangag, magnanakaw, paulit-ulit lang hong ganun. Yung mga senador, hindi nila naipaliwanag yung kanilang plataporma de gobyerno. Sabi ni Angeline Collado, di kayo importante kay PBBM, nagagalit na ho yan. Shout out sa mami mo, Angeline Collado. Huwag na kayong bumalik ng Pinas dahil problema lang kayo ng present administration. Correct. Sige nga, sasabihin mo? Tanggapin mo na. Total naman, iisa lang naman ang hilat siya ninyo. Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging Sa Malacanang, nandiyan si Attorney Claire Castro. Ano sila galit na galit po sila dyan No? Ginigiba po sila Kasi mga bossing, ang gusto nitong mga ito, sila lang po ang babanat. Tapos kapag nirebatan o rinesbakan po yung banat nila, magagalit po sila. Ayaw ho nila noon, mga bossing. Ang gusto ho nila, tuloy-tuloy lang yung banat nila nang hindi re-resbakan. Si Attorney si Attorney Claire Castro. Talagang lahat, walang pinapalagpas. Kaya nag-iiyakan ho. Tapos ngayon, si Attorney Princess Abante,
na anak ho ni Congressman Benny Abante. Ginawa naman pong House spokesperson, mga kababayan. Kasi ang dami na din pong kumakalat na mga fake news patungkol po doon sa House. Iyakan ho sila. Ginigiba na din nila si Princess Abante. Wala ho sila magagawa doon. No? Kung yung pagdayo ho ni Inday Sara Duterte sa Maynila, no? Hindi ho pinalagpas ni Attorney Abante. Ngayon pa kaya na talagang otorisado at mismong siya ang ginawang House spokesperson. Isa din ho yan siya, no? Ang susubaybayan natin, mga bossing. Bukod po kay Attorney Claire Castro. Si Attorney Claire medyo mahinahon pa pong sumagot yun Si Princess Abante sumisigaw. Galit yan. Pag galit yan, bubulyawan kayo niyan nang may pagka-edukada. Hindi kagaya nung kay Inday Sara. Puta, papatayin ko kayo. Ipapapatay ko kayo. May inutusan na ako. Malayo ho ang pagkakaiba. Di ba? Ngayon, kailangan ng OBP na re-rest back. Naku po. Si Guanzon parang hindi naman matalino doon sa mga doon sa mga banat niya. Parang napakababaw po. Bangag. Magnanakaw. Puro ganun lang ho yun. No? Tingin ko nga ho, pwedeng pumalit yun si Guanzon kay Renato Reyes. Kasi ganun lang naman ang style nila Renato Reyes New si Attorney Guanzon? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayo. Talino, simula ho nung eleksyon, mga kababayan, wala akong narinig doon kundi coke. Kundi magnanakaw, wala hong lalim yung mga sinasabi ni Guanzon ho, mga bossing. At ako, mga bossing, talagang 100% naniniwala ako. Si Rowena Guanzon ang dahilan kung bakit natalo ang mga kakamping. Hindi na ipaliwanag ng mga senador yung kanilang plataforma de gobyerno. Wala ho. Talo din yata yung kanyang P3P something kung ano man yung P3P niya. Di ba? Gustong maging congresswoman. Aba, ang gagawin swap daw. Pagkatapos manalo, biglang exchange na daw, biglang palit na daw ng posisyon. Siya na daw po yung number 1. Hindi umubra. Di ba sabi ni Mabel Quinjo, palambing po ng like. 628 likes, meron tayong 1,700 viewers. Ngayon iwanan na natin tong si Inday Sara Duterte. No? Dakuin ho muna natin, mga bossing,